spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
another episode of Empress Talks. And you know what? Ang kasama natin ngayong special guest ay love ko to dahil siya ay dating McDo manager and ngayon ginagawa yung Elites Empire full-time that in 7 months kumita na po siya ng first million niya and hindi lang yon, he's driving his dream car. Please welcome the very handsome, wow, the very charming, and the very, ano pa ba? Siya po ay si Royalty Prince Junair Almerol. Hi, Empress! Hello! Junair, taga saan ka pala sa Pilipinas? Yun, so galing ako sa Santiago, Agusan del Norte. Doon talaga kami nakatira. So, sa barangay Tagbuyakan, Santiago. Yun. Oh, Shout out sa mga dyan, taga Santiago. Ayan. anong salita niyo doon? Bisaya app. Bisaya. Sige nga, batiin mo sila. Yun, mga maayong adlaw, may gabi sa tanang nagtanaw diri karon and artista na tayo. Artista na, no? tayo. Nasa TV na tayo, guys. Nasa TV na tayo. Yan. Ang galing naman ang naging ano mo, no, na naging story mo and inspiration na nabigay sa Elites Empire. Sobra, Empress. Royalty Prince, what was your childhood? Taga saan ka? Barangay Tagbuyakan. Tagbuyakan. Parang very, ano Barangay ako ay talaga. taga-Tagbuyakan. Parang ano, no? Barangay na barangay talaga. Meron talagang statement na sinasabi. Ano itsura ng barangay niyo ba? Pag nasa province kasi ng barangay, talagang kahoy, puno, mga palayan, ganun. Tapos, yung konti lang yung bahay, mga magkakatabi-tabi, magkadikit-dikit, pero hindi ganun kalaki yung barangay namin. So, yun yung pag alas 6 na, tahimik na. Parang yung typical talaga na probinsya. Probinsya sa amin. Yung mga tipong alas 7, wala nang tao sa Wala labas. nang tao sa labas. Madilim na. Oo. Tapos pag umaga, maaamoy mo yung mga pinagwalisan na dahon, no? Yung mga siga, ang tawag doon. Anong tawag sa inyo nun? Naghaling. Haling. Naghaling, Oo. oo. Naghaling. Yung usok pumapasok sa kwarto. Oo, di ba? Nakakulambo ka rin. Yes, up. Di ba? Very probinsya. Probinsya talaga siya. As in. Tapos may mga puno ng mangga, pipitas ka lang, gano'n. Meron. Sa likod ng bahay namin, meron. sabi na eh. Nakapunta ako doon actually. Tapos may mga manok. Oo, marami. Actually sa amin, meron kaming, si mama, may inaalagaan siya mga manukan. Manok ka, sabi na nga ba. Parang feeling ko nakapunta na ako Tapos, dyan. mabilis lang din maubos kasi iniihaw. Iniihaw. Yun. So, your childhood was, paano ka lumaki? Pinakain ng mama. Hindi, yung normal, ang childhood ko talaga, parang medyo, kung iba-backtrack ko ngayon, masasabi ko talagang grabe yung napagdaanan ko. Pero nung that time, nung moment na yon, masasabi ko kung sobrang hirap din talaga. Kasi, kami yung parents ko, parang, yung papa ko kasi wala na. Nasaan? So, nasa heaven na. Akala ko sumakabilang. Kasi dalawa lang yan eh. Pag sinabing wala na yung papa, it's either sumakabilang buhay o kaya sumakabilang bahay. Kaya tinanong ko ano yung wala na. Sumakabilang na pala sa buhay na. heaven. Tapos, So ngayon, nag-asawa ulit yung mama ko. And then, doon siya naka-stay sa bago niyang asawa. Tapos nagkaroon sila ng pamilya din. So, yung kami, na-separate, na punta kami sa lola ko. So, yung lola ko yung nag-aalaga sa amin. And doon ko na-experience yung buhay talaga na malupit. pinapalo ka rin ng sinturon. Ay, grabe. Ay, grabe. Actually, di talaga di pwedeng wala doon. No? Di pwedeng, para sa amin before kasi, di pwedeng hindi na sisinturon, hindi na Hanger yung o tsinelas. Yung walis ting-ting. Walis ting-ting. Tagdadala, mas masakit yun pag konti lang. Mas masakit yun. So, yun. Dahil doon, na-experience ko na talaga. Lahat ng ginawa ko, naglalakong kangkong, yan, nilalako ko yan, kangkong, niyog, yung kahit hindi sa amin, kinukuha ko pa rin. Kanino mo binibenta? May mga mga namimili doon. Yung kilo by kilo ba. So, yun ang namin. Yun pala, diskarte ko before. Tapos, nangangalakal din. Yun talaga parang doon kasi wala talagang nagpo-provide sa akin. Parang sarili ko talaga gusto kong
magkaroon ng sarili kong pera kasi yung parents ko parang doon na rin, na busy na rin sa sarili yung family, ganun. So, pinupuntahan naman kami, pero hindi na ganun kadalas. So, yung lola ko talaga tsaka lolo yung grabe, Mag-alaga sa inyo. nag-alaga. Ilan kayo magkakapatid? Nung first father ko is 3 kami, tapos yung sa pangalawa naman na asawa ni mama, 2. So, 5 kami lahat. Yung naiwan doon, kasama mo, ilang kayo? 3. Pangilan ka? Ako panganay. Panganay. Kaya ikaw yung nangangalakal. Ako talaga, kailangan. oo. Ang Kahit galing ano pa, din. wala pa akong noon, high school, ginagawa ko na. Elementary pa lang, tinatapos ko yung elementary ko, yun na yung ginagawa ko. Saan mo kinukuha yung kangkong? Meron doon, malaki yung kasi sa amin, malaki talaga yung kangkungan doon. So, yun, doon ako nangunguha. Wala namang may-ari ng kangkungan, kaya ako na pumapatas doon. Yan Ang siya. galing. So, ibig sabihin, bata ka pa lang, madiskarte ka na talaga. Sobra, oo. Sobrang Naranasan ko rin diskarte. impress na maglako ng mga isda, gano'n. Isda, yun, nagpapasuhol, maglilinis suhol? ng bahay. Maglilinis ng papalinis bahay. ng bahay, papawalis ng ilalim, tapos bibigyan ng piso, 3, 2, gano'n. Pero malaki na sa akin dati yan. Grabe. Amazing, no? As in, Na yun yung napagdaanan mo. Kasi pag naharap ka talaga sa gano'n na wala ng choice, hindi ka na talaga mag-iinarte. Parang, totoo. okay, ilalaban ko na talaga yung buhay ko. Parang gano'n. And I really salute those people na mga naiwan ng parents. Halimbawa, ganyan. Nagkaroon ng separate na family. But they consider that incident or that event as a gift. Kumbaga, mas pinili nilang mas maging okay na tao kaysa sa maging hindi. Kasi may choice ka eh. Pwede mong sabihin na, iniwan yung parents ko, naghiwalay, kaya naging pariwara yung buhay. Pero ikaw, talagang chinus mo na maging maayos. Yes, Empress. Bakit? Kasi maayos ka na talaga mag-isip. Di ko nga alam eh, ba't ganun na ako mag-isip. Sa akin, kahit ganun pa yung edad ko, parang sa akin, yung mga kapatid ko, ako yung umaako. Parang feeling ko, pag hindi ako maghanap ng pagkain namin, pag magharap ng kahit pangbigay man lang sa kanila, parang hindi talaga kami mabubuhay. Kaya parang siguro sa murang edad, mabilis akong yung na-mold yung mindset ko pagdating sa maging parang palag lang ba? Yung parang ganun. Palaban lang. No? So, doon ako nagsimula. And doon ko na-realize na pag nagtatrabaho ako, kumikita akong pera. So, doon ko na-realize na kailangan talaga magtrabaho. Kailangan talaga. Magbanat ng buto, no? Magbanat ng buto. Kahit elementary ka pa lang, ginagawa mo na ginagawa siya. ko na talaga. Napakasipag mo naman. And alam mo, mostly ng mga na-interview natin sa podcast ng Empress Talks, talagang meron silang napagdaanan na kailangan nilang lumaban sa buhay. Kaya ngayon, napaka-successful nila. No? And isa ka doon. Salamat kasi ganun yung naging choice mo eh. Yes. You chose to be a good person because of that, no? Mas naging motivated ka to be successful sa buhay mo. No? Totoo, Empress. And then- Kumbaga, may right kasi din ako pwede magsabi na bakit kami napapabayaan dito sa lola ko, bakit yung bagong family inaalagaan mo. Pwede kasi ako magganon eh. Pero mas pinili ko na, kumbaga, intindihin yung mother ko. Kasi, siyempre, gusto niya rin yun eh. So, doon din siya masaya. So, sa akin naman, sige, okay lang. And ngayon nga, Impress, meron kasi yung kaming GC sa family ko. Parang nagtatawanan na lang kami na binabalik namin yung nakaraan. Parang, si mama magugulat na lang, ay, ganyan pala yung nararanasan nyo dati. Grabe yung mga anak ko, tatapang So, gano'n na lang. Then, yun, kami, parang nagtatawa, parang ginagawa na lang namin siyang magandang alaala. Pero at least, ngayon, focus na rin kung ano yung meron kaming right now. So, sobrang thankful na rin na ako mismo, parang thankful ako na sa lahat ng napagdaanan ko ngayon is sobrang ganda na yung nangyayari sa akin. So, yun And siya. alam ko, sobrang proud ng mama mo sa'yo. As in, sobrang impressed. Sobrang proud niya. Na ngayon, di ba? Nagbago talaga yung buhay mo. Nung college ka, anong course mo nun? IT. IT. Information Technology for 1 year. Mhm. And then, siyempre, matalino tayo, nabagsak. So, nag-shift ako to entrepreneurial marketing. Sabi ko na, parang ito na yung mga pinagsikapan mong pangungutang pamasahe, pang allowance ko, pang padala sa akin, weekly. Kasi yung weekly
ko before sa college Empress, magbibigay si mama ng 1,000, 2,000. And then, yun, inuutang pa talaga yun. So, di ko nga ma-imagine for 4 years na sustain niya ako ng ganon. So, talagang malaking pasalamat ako sa parent ko din na nung college ako, bumawi siya na siya naman nag-aano sa akin. Siya naman nag-aalaga Nagtustos, sa'yo. Ang galing. Hindi ka na nag-working student nung college? Hindi na. Hindi na. Sa high school. So, nung college, ano ka na yan? Social na. Kasi high school, rin. nag-working student ka eh. Oo. College, doon na ikaw may sustento. Doon ako nasusustentuhan ng. So, nakakakain na ako ng chicken, fried chicken. Bakit? Nung elementary tsaka high school, anong kinakain mo? Hira eh. Parang, madalas gulay. Yung sari-sari na gulay. Oo, yun. Tapos, naalala ko nga, parang isang linggo, puro kalabasa lahat. Puro kalabasa isang linggo. Kasi yun yung tanim ng, stepfather ko. So, pag kumukuha lang doon, tas yun yung, ako yung nagluluto. Tas yun, binabaon ko sa high school. Isang linggo, Isang linggo. no? Pag nakita ng kaklase mo, anong baon mo? Huwag ka na magtanong. Kalabasa, kinabukasan. Anong baon mo? Ay, yan ulit. Ganon. Memorize na eh. Memorize na puro kalabasa. At iba-ibang luto naman. Same lang. Ay, same lang din. Adobong kalabasa. Adobo? Ako nagluluto eh. Talaga. Oo. Paano yung lutuin? Alam ko, ginataang kalabasa. May adobo pala. Meron, Empress. Paano Parang siya same lutuin? lang din. Gisa ng sibuyas, ahos, bombay, tapos yun, na yung kalabasa and then lagyan ng tuyo. Timplahan na lang, lagyan tubig konti para hindi maalat. Tapos yun na yun. Yun na yun. Galing. Talagang, So, busog na. busog na. Malinaw ang mata. Sa kalabasa. Grabe, no? Tapos So, yung, doon na, nag-college, doon ako nakaka-try fried chicken. Fried chicken. Ayan. Ano na sa akin yun? Social. Social. Kaya ka pala nag-McDo. Kaya ako nag-McDo. Baka araw-araw chicken McDo. Nung nag-McDo naman ako, nagsawa na rin. Nagsawa ka na sa chicken. Oo. And then, nung college mo, anong mga experiences mo nun? Marami. Experience ko, Empress, ito hindi ko makakalimutan kasi same break nun, timing. Tapos pabalik na school. So, wala talagang mabigay si mama na pang pamasahe. Tapos gusto ko talagang bumalik na ng, malayo kasi sa amin. Galing akong Agusan, tapos yung school ko sa Marawi. So, doon kami, medyo malayo siya. Kaya kailangan ng pamasahe talaga, 500. So, yun, wala mang mabigay ng 500 si mama ko. Kaya ang ginawa niya, ang ginawa ko mismo is, nanguha talaga ako ng niyog sa namin kapitbahay. So, parang umabot din yun ng kalahating sako para baka nanonood yun. baka nanonood yung kapitbahay namin. Pero yun, umabot din ng kalahating sako yun. And then, doon, nabenta ko ng 400 plus. And then, yung 100, yun na lang hinanapan ng paraan ni mama para makabalik lang talaga ako ng school. Ganun ako Empress sa talaga ng school, makatapos. Kasi, naput kasi sa mind ko na kailangan ko magtapos. Kasi kung hindi ako magtatapos, walang mangyayari sa buhay ko. Yun yung nasa mind ko talaga that time. Kaya, pinilit ko makapagtapos ng pag-aaral. Ikaw lang ba nakapagtapos sa inyo? O pati yung mga kapatid mo? Ngayon, nakapagtapos na yung isa kong kapatid. Sa awa ng Diyos na sustain dahil nasa Elite Empire na kasi ako. So nakakapagbigay-bigay na rin. Nakakapagbigay ka sa kapatid mo. Pang-aral. Pang-aral niya. Ay, ang galing naman. Yun, minsan humingi siya ng pang tuition, like 12,000, 16,000. Lalo na nung nag-graduate siya. Buti na nakabigay-bigay. Thank you talaga Elite Empire. Ang galing. Amazing. Iba yun na nakakatulong ka na sa family mo. Oo. Pero nung una, ano ba sila? Positive ba sila agad sa ginagawa mong business? Di ko alam eh. Or parang, Wala kasi sige na lang, silang gano'n na lang. reaction. Wala Ganon. silang reaction. Pero nung yung pumunta ka ng mama Cebu? ko, yung mama ko, doon siya nag-react nung papunta akong Cebu. Oo. Kasi sabi ko, magre-resign ako sa trabaho ko. Oo. Sabi niya, ha? Bakit? Sabi ko, nakita mo itong mga products na ito. Kasi dala ko na sa bahay yung mga products eh. Oo. So, ito yung gagawin ko, magdinegosyo na ako. And if full-time ko siya sa Cebu. Sabi niya, sigurado ka ba talaga, anak? Sayang yung, sayang yung trabaho mo. Tingnan mo yung itsura mo dyan! Sino yan? Ako ba yan? Grabe! So, yan yun. That time, talagang wala nang pumigil sa akin. Grabe! Sinundo ako ng mga upline ko.
Exciting na kwento yan. And then nung, di ba, before ka pumunta dito, McDo manager ka. Ano yung naging journey mo sa McDo? Pag-graduate ko kasi, diretso na. Mm. Nag-apply ako as manager talaga. As So, manager. nakapasok agad. Kasi mayroon din akong kasama dun sa McDo na siya yung nag-recommend na apply ka dito, mag-manager ka ng McDo. So, ako naman, ayun. So, syempre, yun yung goal ko. Na after na magtrabaho, gusto ko talaga maging manager. Mhm. And timing din na napunta ako sa yun, managerial position. Talagang kailangan. So yun, ginrab ko siya. And mabilis lang yung process na na-accept ako kagad. Mga isang araw na parang, kasi sa pag-a-apply ng manager, may isang araw na tuturuan ka itong gagawin mo. Parang mag-aaka as crew. So yun, ginawa namin for 1 day. And then after that, evaluation. So siyempre masipag tayo, ginawa natin yung best. So in-update kinabukasan na okay, tanggap ka na as manager. So yun, diretso. Diretso Pasok. manager. Ah. That was your first job? First job ko. Manager. Pag- For how many years? 2 years. Saan ka nag-branch ng McDo? Sa San Francisco, Agusan del Sur. Doon ako nag-main branch talaga sa pagiging manager ng McDo. Nag-training kami sa Davao. Ayan. Doon ako nag-training for 6 months. Almost 1 year nga yun. Almost Tumagal 1 year. Anong favorite na pagkain mo sa McDo? Nuggets. Nuggets, chicken nuggets. Chicken nuggets. Yung Paano masarap. yun? Libre ba yung pagkain nyo doon? Yes, Empress. Pag Any food? any food, pero 1 meal lang. Oo, 1 meal lang. For, Like, I mean, 1 meal lang every, kain. Like for example, pag tanghali, isa lang yung pwede mong kunin. Mamili ka lang, chicken or nuggets or burger, ganun. Hindi pwedeng marami na. paano yung super meal? Pwede. Jollibee pala yun. Hindi yung tawag Super doon. meal. Ayun, merong Hindi yung parang mga buckets, ganun. Oo, halimbawa, bakit ng McDo chicken, ganon. Hindi Pwede yun? Hindi pwede. Ay, hindi. Dapat Yung isa mga lang. lang, value meals. 2-piece chicken, pwede. Yan, pwede. Pwede. 2-piece chicken with With wings. spaghetti. With wings. Pwede. Pwede. 2-piece chicken sasabihin ko sana palawak with spaghetti and McFlurry, pwede. 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 With fries. With fries. Pwede. Basta nasa value meal. Pwede. Basta nasa value meal. So, pwedeng mga McFlurry, ganon. Pwede. Ay, Coffee. talaga? Tapos, coffee walang limit eh. Coffee Anytime. unlimited. Pwede. Pero hindi mo naman kaya magkape buong araw. Oo nga. So, yun. Soft drinks. Soft drinks pwede rin. Unlimited din. Unlimited. Talaga. Amazing. Hot choco. Wala kasi hot chocolate. Uy, meron. Wala ba hot choco? Brewed coffee. Hindi ko alam. Ganun, brewed coffee. McDo manager pala tong kaharap ko. Akala ko may hot choco. Wala ba talaga? Press. Ah. Parang sa kabila ata. Hindi kasi sa Palawan, o para rin sa Palawan, nauna talaga magtayo yung yung Jollibee. Kaya hindi ako masyadong familiar sa McDo kasi na-experience ko na yung McDo. College na. College na ako na may McDo doon. Kaya, sorry naman. Actually, ako Sorry po. impressed. Ako impressed. Napasok ako sa McDo. Wala din ako experience na pumasok talaga kahit Jollibee, McDo. Talaga? Hindi ko marunong mag-order nung na-manager ako. Talaga? Kaya nung pinasok ako, nung nag-training pa lang kami, pina-order kami kasi may free. Hindi ko alam kung ano yung order ko. Hindi ko alam kung paano, saan. Hindi ka pa Hindi ko nun hindi ako na-experience exposed, na nag-fast food. Hindi pa. Pero naging manager ka na kaagad. Oo. And syempre, feeling ko kasi sobrang galing mo na talaga. Masipag. Sinipagan. Isipin mo, nyug nga nakuha mo, di ba? Yun pa kaya, Oo. nalilinis ka o di As ba? in. Parang madali na lang sa'yo. And dun ka magiging thankful in life kapag ka, pag nag-backtrack ka na lang na parang, uy, ang ganda pala nang nangyari sa buhay ko. Dahil doon, mas tumibay ako, mas sumipag. Yung threshold mo ng endurance mo, ang laki na, ang taas na. Kaya nung nag-McDo manager ka, easy na lang siya sa'yo. Kahit masipag na ako before, ganun pa rin, parang mahirap pa rin, parang, yung tipong, ang ko kasi sa trabaho na yon is,
aabot ako ng 12 hours, 14 hours. As manager. As manager. And then, wala siyang bayad. Kumbaga, with love. Love ko to, di ba? Oo, parang OT with love na lang. Na yung thank you na lang. OT, thank you. Kasi manager ka, kailangan maayos yung mga ano mo, di ba? Hindi ka pwedeng aalis ng magulo yung store. Oo. No, yun yung ano namin doon. Magkano sweldo mo nun? Maliit lang. Hindi, curious Maliit lang. Kasi baka may gustong mag-apply dito ng McDo manager. O para lang at least alam nila. Yung simula ko is 12,000 12,000. per month. Ang sabi kasi sa amin, after mo mag-training, iaakyat ka ng sahod. Pero hindi nangyari. Bumabot pa na 1 taon bago na-increasean. Pero yun that time, doon ako hindi ko na rin na-enjoy kasi gusto ko na mag-resign din. So, Magkano ang ano mo? Magkano ang in-increase nun nung 1 year? 2,000. 2,000. So, naging 14,000. 14K. Oo. Yun yung, pero parang di ko rin maramdaman eh. Kasi weekly yung, every 15th yung sahuran. So parang kung sa every 15th ko, parang ang tumaas lang 500 pesos. Kasi may mga kaltas pa. May kaltas So maliit pa din. talaga. Oo. And nagbibigay pa ako sa amin. So wala talaga akong naiipon for 2 years. May girlfriend ka nun? Meron. Libre rin sa sa McDo? Hindi siya talaga. Hindi siya part ng hindi siya. McDo, wala siya. Hindi, di ba? Siyempre manager ka, bibigyan mo siya ng ano. Hindi. Wala. Hindi, Discount. wala Discount. discount. Eh. Saan kayo nagde-date? Wala. Sa McDo. Sa McDo. Pag gusto kumain sa McDo. Sa McDo, di ba? Tipid ka doon. Kahit marami pang girlfriend mo, no? Ay, isa lang. Ay, isa lang pala. Isa lang. Kala ko may mahuhuli ako. Kailangan i-report mo muna. Ito yung girlfriend ko. Ito yung may discount. Ganon. May reporting, na? Same sa family din. As a family, meron din. Ilang percent? Family discount. 30%. 30%. Ang galing. Malaki din yun, ah. Oo, malaki din yun. Makakaltas sa babayaran nila. Galing. Pero pag family ko, ako rin magbabayad. Ikaw din. So, wag na lang. Wag na lang. Wag na lang kayong Kakaltas pumunta pa. ng McDo. Oo, kakaltas pa. Ang galing, no? Then, after McDo, paano mo na-meet si Elites Empire? Kasi after McDo, Elites Empire ka na nun, di ba? Meron pa, Empress, actually. Meron pa. Anong work? So, ano yun? Service advisor analyst. So, doon ako napasok sa isang construction company. Akala ko mag-aakyat yung sahod ko. Kasi maganda yung title. Let's service advisor analyst. analyst. No? Advisor na, analyst pa. Akala ko sasahod ako ng 30,000. O ganun. Nung nakita ko sa kontrata, yung pirmahanan ng contract, hindi siya monthly. Per day, 500 pesos. Okay. Parang, kung kinakwenta ko, walang trabaho pag Saturday, Sunday, 12,000 pa rin. So, parang nabudol ako. Kaya, so, yun, nakakontrata na rin. Pero so, pumasok ka. Kasi nakakontrata. So, pinagtsagaan ko na lang for 2 years din. So, pero that time, naghahanap na ako ng mga racket, side racket. Pinasok ko nga dati yung YouTube, yung Facebook, yung page. Kasi pag nagkaka-ads, sabi nila, pag nakaka-ads ka daw sa mga social media. So, nag-vlog ka? Before. Patingin nga. Parang feeling ko gusto ko i-play dito yung vlog mo. Di, impress. Hahanapin natin. Pinag-delete ko. Asa na yun? Bago pumunta, pinag-delete agad. Ganon. Dinilit mo na. May naiwan, pero yun yung mga yung nasa Elites Empire na ako. Pero okay. ayaw kong mapanood ulit kasi ako doon parang... Iba itsura mo na, no? Oo. Pinanood ko nga yung last month. Naririndihan ako sa sarili ko. Parang ang pinag-usapan ko doon, mga paano yumaman, mindset. Tapos kaka-join ko parang ng Elites Empire noon. So parang ang taas naman ang confidence ko dito magsalita. Ang galing. Paano ka nakapag-VIP? Paano ka nakapag-full accounts? Kasi galing ka sa yung salary, maliit lang eh. Maliit lang. Marami akong talagang ginawa. Una, pinaalam ko muna sa mama ko. Mama, pinasok akong negosyo. Ito kailangan na puhunan. So sabi niya, ang laki naman. Wala tayong ganyang pera. So ako din, wala din akong pera talaga. So wala din akong savings. Ang pang-join ko nga, yun yung sahod ko talaga na hindi ko binigay sa amin. Kasi sinave ko talaga, pang-join lang talaga to. Hanggang sa nakita ko yung full accounts. Ang ginawa ko is, nag-try ako mag-loan sa company namin. Yung sa construction company.
hindi ako binigyan kasi Siyempre, aalis ka eh. pero hindi nila alam na Hindi nila alam. aalis ako. Pero matagal yung process. Kaya naganap ako ng ibang paraan. Lumapit ako sa kapatid ko na sunod sa akin. Napahiram niya ako mga 30K. Ganon. Yung kaibigan ko naman, tinry ko maghiram ng 100K. Nag-uo siya. So sobrang happy ko that time. Pero hindi natuloy. So, hindi na, parang para sa akin ba talaga yung full accounts na to. So, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ang ginawa ko that time, meron kaming sinking fund nung company, nung sa amin. So, dapat sana makukuha yun every December. Ano yun? Parang paluwagan? Oo, parang gano'n. Okay. Parang magbibigay ka monthly, tapos at the end of the year, kukunin mo Kukuha yung mo. natutubo, kung magkano yung tinubo. So, parang gano'n. So, timing din, umabot ng mga nasa 40,000 plus for 1 year. So, yun, pang dagdag. And then, sa mama ko rin. So, si mama naman, wala siyang pera. So, sabi ko, ma, baka may mahiraman ka alam ka mautangan. Patusin na natin yan kahit ilang percent. So, yun, ginawa ni mama, 20%. 20% interest per month. Pero after a Wow. month, kumita naman tayo ng 100,000. Wow. So, nabayaran din kagad. Grabe yun Why do you have that kind of courage? Ang tapang mo eh. Kasi isipin mo, yung pang full accounts mo, umutang mama mo, 20% interest. Bakit may ganun kang confidence and lakas ng loob? Ang nakapag-change talaga ng mind ko, Empress, is yung video mo na financial literacy. How money works. So, doon ako na-open talaga sa pera. So, kaya pala, kahit anong trabaho ko dito, 4 years kasi total working. Wala talagang nangyayari sa akin. And, yun lang pala yung dahilan. Nasa law of singleness pala ako. So, nung nakita ko yung law of leverage, nakita ko rin yung blueprint ng negosyo natin, talagang sabi ko, ito na talaga. I-all out ko to, mag-all in ako sa puhunan na to, and then, ito yung tatrabahoin ko. Kasi same rin naman sa trabaho, naisip ko ba, same sa trabaho, tatrabahoin ko rin to eh. And ang ibabalik lang sa akin, 12,000 per month. Pero itong negosyo, ito yung tatrabahoin ko, malaki yung ibabalik sa akin. Kaya doon ako naging wise sa pagde-decide. Ito na lang tatrabahoin ko. Yayaman pa ako dito. And true enough, talagang kumita ng million. Kumita ng million. First month mo, nung pumunta ka sa Cebu, kumita ka ng 101,000 agad. Agad. So yung pinangutang mo para sa negosyo mo, nabayaran mo nabayaran na. ko kaagad. Ang galing, 'di ba? Kasi ayoko Matalino ka. As in, Empress. Ayoko magbayad ng 20% sa mama ko. Sabi ko, ma, huwag kang mag-alala, babayaran natin agad yan. Ang galing, no? Imbis na, I really appreciate you kasi imbis na mataranta na, anong gagawin ko? May 20%. Ikaw, hindi. Lumaban ka. no? Talagang hinatol. Sabi mo nga, bagsak ka sa school kasi Oo. hindi ka matalino. Hindi ako Ngayon, matalino. masasabi ko matalino ka. Kasi you know how to use loans para gawin mo sa negosyo and you make that business work and then binayaran mo yung loan. Di ba? Ibig sabihin, hindi kapital ang pinaka-importante para makapagsimula ka sa negosyo. Yun din yung na-realize ko, Empress. Kasi lagi ko naririnig that time sa training na kung may loans ka man, gamitin mo yung loan mo para pang negosyo. Tapos yung negosyo na yung magbabayad sa loan mo. So doon ko rin naisip, pwede pala yun. So, mangutang ka dyan. Yun yung ginawa ko kayo. Ang galing din ng mama mo kasi sinupport ka niya. Support, no? as in. So, kahit si mama that time, medyo doubt siya na ano ba talaga yung pinasok ng anak ko. Pero pag sinabi kong, ma, ito na yung magpapabago sa buhay natin. Talagang siya rin, todo support. Todo support din yung mama mo. Ngayon, sobrang proud niya Ay, sa'yo. sobra. Yung Like, price. anong mga Gusto nga kwentong proud? Gusto niya akong pauwiin. Tapos dadalhin ko daw yung sasakyan. Ah? Gusto niya sumakay doon. Oh. Sabi niya, anak, baka naman, pasakay ng sasakyan mo, dalhin mo sa bahay. So, ngayon na nga, parang naisip ko na rin na deserve na rin na, siyempre, makita rin nila yung tiwala na binigay nila sa akin. Ano yung naging result? Si tita na lang papuntahin mo ng Cebu. Yun na yung sinabi ko. Diba? Tapos Oo. iikot mo dito. Sabi ko, ma, mag-antay na lang kayo sa December. Papapuntahin ko kayo dito. Yeah. Christmas vacation, no? Ang galing. Tsaka ang ganda ng kotse mo. Oo. No? Ang ganda ng sasakyan mo. Talagang pang ano siya. Dream car mo ba yan? Ba't yan yung napili mo? Ano, Yung Empress? Honda. Grabe. Civic. Gusto ko talaga yung forma niya. Kasi mahaba, tapos flat. Yung parang ano talaga siya. And then, nakita ko yung kulay. Doon ako mas lalo na hook. Kasi paborito ko yung dilaw. Yellow.
So, nung nakita ko siya, ganda nito. So, yun na talaga yung ginawa ko. Hindi ko na siya tinantanan. Ginol mo at Ginol ko at kinuha. kinuha. Sa family ninyo, may car ba kayo? Wala. O parang first car in the family yan? First car talaga siya. Grabe, ang galing. Meron kaming motor na hulugan. Oo, so yun yung dinadrive ko sa amin. Pero na-experience ko, Empress, nung nagtatrabaho pa ako, nagtry ako mag-apply ng loans for motor, yung ganon. Hindi ako na-approve kasi maliit daw yung sahod ko. Kaya ngayon, buti na lang nag-Elites Empire. Nakabili na sa sasakyan. Yes! Yeah, diba? Ang ganda ng car mo na yun, no? Talagang ang color niya, parang McDo din, ano? Yellow. Di ba? Yellow din. Marami nga lumilingon, Empress. Hindi yung kulay. Hindi, maganda talaga. Joke lang yun. Kasi yung letter M ng McDo, di ba? Dilaw. May iba nga nagjo-joke, Empress. Diba sa may airport dyan sa Mactan, may mga yellow taxi dyan. Hindi naman. Hoy, Honda Civic yun. Hindi, malayo. Malayo. Pag nakita ko yung kotse mo talagang, ang ganda. Sobrang ganda. Yan talaga yung pinaka gusto mong sasakyan. Empress. Ever since. Like, nasa dream board mo siya? May dream ako, bago ako pumunta dito. Yun yung Ford na Ranger. Ford Ranger. So, Pick up. So, sabi ko, nung napunta na ako dito, na-expose ako sa mga sports car, mga ganon. So, hanggang sa, nakita ko meron na kasi mga kasamahan natin na nagkaka-reveal ng mga Honda Civic. So, talagang mas lalo ko siya nagustuhan. Nung nakita ko yung mga Honda Civic na nagkaka-reveal, sabi ko, gusto ko rin ganyan. Maganda naman talaga kasi. Ang ganda ng kotse mo. Anong mga service mo dati? Motor lang, no? Motor, oo. Ngayon, may sasakyan ka na. Anong feeling? Sarap. No, yung una mong din drive. Marunong ka na agad mag-drive, hindi pa? Nagda-drive ako sa Nagda-drive amin. ka na. Pero matagal. Kaya nung naka-drive ako nung bago kong car, medyo nanibago ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa side mirror ba? Sa ano ba? So, marami akong... Kaya, nung mga nakailang drive, na-refresh na rin ako. So, ngayon, magaling na mag-drive. Wow. Pero, yun na nga, ang sarap sa feeling, Empress. Kasi, before, talagang motor, pag umuulan, basa. Kasi, motor, or minsan, sumisilong muna. Kasi, yun, mababasa para hindi mabasa. Tapos, minsan, nagtataksi. Minsan, sa taxi na mamahalan pa. Mahal naman ang bayad ng taxi. So, yun yung nasa mind ko that time. Ngayon, nung nagda-drive ako, na-amaze ako kasi there's one time, Empress, na pahinto ako sa traffic light. Tapos, yung car ko nadala ko. Sabi ko, grabe, before, nata-traffic ako, nasa grab car ako, nata-traffic ako, nasa taxi ako. But right now, hawak ko yung manubela ng sasakyan ko. Kaya grabe, nag-goosebumps ako that time. Galing. Sarap sa feeling na may yung mga dream mo, unti-unti siya nakukuha. Yeah, grabe talaga. Ang galing. And first company mo to, di ba? Yes, Empress. First network marketing company mo. Network naka-join ako before Talaga? ng yun, load. SPV yung pangalan that time Pero chinay ko, nag-close na doon. Nag-close na. Buti na lang. Ito yung natagpuan mo, no? Very stable na company. Dumaan din ako sa mga nung time na yun. May Kappa, Regine. Sumali ka sa mga ganon. Oo, mga forex ko, no? So, yun. Supal-pal, agad. Oo, mabilis lang nawala. So, bumulusok din talaga ako doon kasi marami akong napajoin. Pero yun na nga, at the end of the, nawala. So, sabi ko, may potential ako sa ganitong So, what if timing ako ng magandang company? So, buti na lang. Buti na lang. Oo. Paano ka na-invite pala? May nag-pop up sa message request ko. Oo. Buti na lang. Buti na lang. May matyagang taong nag-message sa akin. Kahit hindi kami friend, hindi kami magkakilala. Tapos doon ako, in-entertain ko siya kasi that time talaga, naghahanap na ako ng magandang opportunity. So, subukan ko nga ito. So, nakita ko rin, may mga idol ako dito nakapasok na. Kaya talagang, sige nga, subukan natin. So, Sino mga yun. idols mo na nakapasok na? Si Jomi. Si Queen! Oo. Talaga. Laging Sobrang sikat fan kasi ni Queen, no? Fan ako ni Queen. Since college. Kasi may mga videos siya nung college na talagang inaabangan namin every upload niya. Wow. Weekly yun. Ang galing. Nung nalaman ko na nasa Elites Empire siya,
doon ko na, grabe to ha. Masikat to na tao. Tapos nasa Elite Empire. Tapos nisto ko siya. Nagpupo siya ng malaking income talaga. 300,000. 1 week income. 500,000. Totoo to. Kasi kilala ko tong tao na to eh. Oo. So sige. Push natin to. Push it. Push Ganun. it. Kaya nung nakapasok ako dito, nagpa-hi ako kay Queen. Hi naman kay Queen dyan. Ang galing. Amazing, no? Yung naging story mo. And nung nag-start ka sa hub, di ba, 100,000 ka na. As in. Ilang months bago ka nagka-car? Sa pagdating ng car ko, mga 2 years. 2 years. Okay na din. Okay na din. Kaysa 2 years, no? Kaysa 2 years dati, wala. Oo, 2 years mo sa McDo. Kahit ni 2 motor, years mo sa... ni motor, wala. 2 years mo dun sa, analyst, something. Tapos ngayon, 2 years mo dito, ang ganda. Tsaka ngayon, nakatira ka na sa magandang bahay. As in. Naka-aircon. May gwardiya. May gwardya. Hindi ka na nakakulambo. Hindi na. No? Anong life mo ngayon? Masarap. Actually, sabi ko nga kung hindi ko nakita yung Elite Empire, siguro, nandun pa rin ako sa, part na yung tipong magtsatsaga na lang. Sige, nandito na tayo. Ito na lang. Ito yung bihira sa akin makapasok sa mga restaurant. Kasi titingin pala ako, kasi normally sa mga restaurant, may mga mga menu sa labas. Tinitingnan ko muna. Tagte 300, kada isang meal, ang mahal naman ito. So yun yung nasa ko before. Ngayon, hindi na ako tumitingin ng price Magkakain yung masarap. Sabi ko, buti na lang nag-Elite Empire ako kasi dito ko nasubukan kumain na masasarap. Dito ko nasubukan na kumain na hindi tumitingin sa presyo. Na-try ko na rin, dito na rin, nag-grocery na hindi na tumitingin. Normally kasi before, tumitingin ako sa price. Magkano, afford ko ba to? Sige. Pag nag-grocery ako, pero ngayon, pag anong kailangan ko, pag nagustuhan ko, sige, ito, kailangan Kukunin ko to. mo na. Kukunin ko na. Ang So, galing. yun yung naging transformation pagdating sa buhay. Oo. Remarkable sa akin yung 1 week ka nagkalabasa. Oo. Tapos ngayon, nakakain mo na yung gusto mo. Na nagsa-celebrate ka pa dati. Nung college ka na, nakakapag-fried chicken ka. Ngayon, nakakain mo na yung gusto mo. Nakakapag-steak ka na. Mga ganyan. Oo, mag-steak na. Nasubukan ko na mag-steak. Actually, dati pinapanood ko lang sa YouTube. Talaga? Ano kaya steak. lasa nito? Oo. Grabe. Ngayon, nasusubukan na. Nagsi-seafoods na kayo. Mga malalaking mga crabs. And nakakatuwa. Yung transformation na nabigay sa'yo. And you just joined, kailan lang di ba? Ilang months ka naging MC? Or na-hit mo yung first million mo? How many months? Yung first million ko after 7 months na nag-join ako sa Only 7 community. months. So, mabilis talaga siya. Ayan. Amazing. Long hair ka pa niyan, ano? 7 months. 7 months. So, ibig sabihin, pag join mo na Elite Empire, kumikita ka ng minimum 120,000 per month. Mga ganon, no? Mga ganon. Minimum 120,000 per month. Pero nasubukan ko rin, pinakamalaki kong income is 350,000. 350,000 in a Isang buwan. month. Isang buwan. Wow! Yan. Congrats! 353. Ilang buwan mo yan sa McDo? Ay, naku. Sige nga, computin natin. Abot siguro ng 3.5 years. 3.5 years 3.5 years. na McDo journey mo. Nakuha mo na isang buwan sa Elite Buwan sa Empire. Elite Empire. Grabe. Baka nakaamis. Ngayon ko lang na-realize din. Hindi ako nagkikwenta eh. Pero ngayon ko lang nung tinry, 3 years ko palang kukunin yun sa sa labas. Pero sa Elite Empire, grabe. Amazing talaga. Kaya sobrang thankful ko sa Elite Empire Empress. Sobrang thankful ko sa'yo kasi kung wala ka, walang Elite Empire, kung wala ka, di ko alam kung saan kami ngayon. Baka same pa rin yung buhay namin. Kaya thank you, Empress. Welcome. Grabe. 3 years, no? Oo. Na araw-araw, papasok ka. 12 hours, 14 hours, OT. OTTY. TTY na lang. Ang galing. Thank you, Empress. Ano mga best experiences mo sa Elite Empire ngayon? Di ko, Pinaka natulong sa'yo ng Elite Empire, ano? sobrang dami. Unang-una natulong sa akin pagdating sa peace of mind. Yan talaga. Kasi parang masasabi ko ba na Elite Empire is my relief. Parang ginawa ko ng maluwag nung napunta ako sa Elite Empire. Kasi
parang sure na ako na ikakayaman ko talaga ang Elites Empire. Kasi before, hanap ako ng hanap, like, wala akong peace of mind. Sabi ako, ano ba yung opportunity para sa akin? Gusto ko talaga mag-breakthrough. Yun lagi kong panalangin. Wala pa akong idea sa Elites Empire. Panalangin ko, gusto ko yumaman, Lord. Gusto ko makatulong sa parents ko. Pero di ko alam kung mag-a-abroad ba ako? Hindi ako marunong mag-English. Hindi ako straight mag-English. Parang yun yung kinakatakot ko rin. Nung nakita ko yung Elites Empire, parang it's a sight of relief sa sarili ko. Like, ay, salamat Lord na bigay mo sa akin yung Elites Empire. So, yung una-una talaga yung na-contribute na Elites Empire sa akin. Nagkaroon ako ng peace of mind. Hindi na ako mag-iisip ko ano pa bang opportunity kasi nandito na ako sa tamang opportunity na ikakayaman ko. Tama. Pangalawa, nabago yung way of life ko pagdating sa finances. Isa talaga yon. Gusto ko kasi yung free na pag may gusto akong gagawin, may gusto akong bibilhin, talagang hindi ako mag-iisip kung saan ako kukuha ng pera. Ngayon, nakukuha ko na siya at nabibili ko na siya. And then last is yung time freedom. Yun yung nabigay sa akin ng Elites Empire na ayaw ko kasi yung routine na for 4 years na kailangan kong gumising na maaga kasi may trabaho, kailangan kong mag-clock in, kailangan kong mag-clock out, parang nakakulong, parang para sa akin it's a modern slave na style ba na hindi mo alam na parang naalila ka na pala sa isang kumpanya na hindi ka naman tutulungan yumaman. Papagalitan ka pa pag pag nagkamali ka, kakaltas pa yung sahod mo, ibinigay mo naman lahat na, ibinigay mo naman yung oras mo sa kanila pero pagdating sa may mali, ang bilis nila makakaltas. Parang ayaw ko ng ganon. And yun, kaya talagang sinikap ko na gawin yung Elites Empire kasi dito, freedom talaga yung nabigay sa akin ng Elites Empire. Thank you. Kasi isa ka sa mga pinakahinahangaan sa community natin. Dahil sa result na meron ka, no? First month, 100,000. 7 months, 1 million. It's amazing. And now you're driving your car. Yes. No? And nakapag-travel ka rin di ba? Oo. First time. Oo nga. Grabe. Kwento mo naman yung travel mo. Ano yun? Amazing kasi yung kahit mga local travel, hindi ko kaya Like, magre-request yung parents ko, anak, kahit magdagat mo na naman man lang tayo, iniisip ko, pag magdadagat kami, gagastos ko ng 5,000. Wala ako nun So, yun. And amazing kasi first time sa Elites Empire, naka-travel tayo, no? Ako, sa ibang bansa, no? 2 countries na napuntahan natin, which is yung Thailand, tsaka Vietnam. Wow. Yan. Amazing. First, no? First time, nakasakay yung elepante. 2 years lang, no? 2 2 years. years. Ito na yung nabigay sa'yo ng Elites Oo. Empire. Ang galing. Congratulations. Thank you, Anong Empress. feeling mo nung first na, di ba nasa immigration? Ay, yan. kinakabahan ako. Immigration. Akala ko kasi, nasa mind ko kasi, Lord, sana makapasa ako sa immigration. Exam lang, exam. Grabe. Tapos, papuntang Tapos, Thailand yun, di ba? papuntang Thailand. Magkakasama tayo nun. Tapos sabi sa akin, tanong sa akin, saan punta mo? Saan ka punta? So, saan ka punta? So, sabi ko, travel lang, vacation. So, tinanong sa akin kung saan ako naka-hotel. Ganun. Pinakita. Hiningi sa akin yung itinerary ko, pabalik, yung ticket, kung meron ba. So, yun. And then, may tip din kasi binigay sa akin bago ako pipila sa immigration. Sundan mo lang si Empress. Ako pala yun. Ikaw yung nasa likod ko? Oh, yes, Empress. Sabi ko Panalo. talaga, kasama ko yan. Kailangan ko na ng kasangga. Kasangga. Ang galing. Yan, sa lang Diyos nung na-approve yung ko sa immigration, talagang, ay, salamat Lord, makapag-abroad. Grabe. Makapag-travel Oo, abroad. travel No. abroad. Kaya, masarap sa feeling. As in, Congratulations. Thank you, doon. Empress. Grabe, no? Travel, sasakyan, buhay na masarap, nakakain mo yung gusto mo, nabibili mo yung gusto mo. yes. No? Naka-aircon ka na ngayon. Ay, oo. Hindi na kulambo. Hindi na ako Oo. lambo. Dati, nagre-reklamo, ang init naman. Ngayon, ang reklamo, ang lamig-lamig naman. Kaya pala iba na talaga yung itsura mo ngayon compared nung Nagbago. unang Yung, lapag mo sa Cebu. Parang, as in. sino ba to? Parang ganun. Pero that time, parang puging-pugi ako sa sarili ko. Lalo na ngayon. Ano ngayon? Ay, mas lalo. Para daw ako si Alden Richards.
Okay, cut. Tama na. Talaga. Gano'n. Alden Richards. Sige. The Alden Richards of Elites Empire. Hi guys. Batiin mo naman yung mga fans mo. Sa lahat ng mga nanonood ng movies ko, maraming salamat sa suporta. Tingnan natin kung bagay. Hindi ko pala kayang gampanan. Hindi pala. Mag-network ka na lang. Mag-network na lang Okay, ako. Royalty Prince na lang of Royalty Elites Prince na lang. Empire. Thank you, How proud yung mga kapatid mo sa'yo ngayon. Ngayon kasi, sabi nila, ituloy mo lang yan kuya kasi talagang dyan ka nagiging successful. So, sabi ko naman, salamat kasi supportive kayo. Kahit di kayo nag-join. Kasi, sa akin din na-impress, parang ayaw ko kasi silang mag-join dahil Napilitan. sa akin. Gusto ko mag-join kayo kasi na-experience nyo yung saklap ng employment. Saklap talaga. Pero Ano yun din kasi naman na-experience nila. mo. Kasi sa akin yun kasi. sa experience mo Sa lang experience yun. ko lang. Yun naman yun. Ngayon, unti-unti na niya na-experience. Oo. Kasi parang 6 months nata siya nag-work eh. Tas, Wala pang 4 years. Ikaw kasi 4 years eh. Wala pa. Oo, bago mo nakita. Siya bago Okay pa rin lang, yun. pero unti-unti na niyang nararamdaman. Kamusta na sahod mo? Wala na tira kuya. Oo, So, galing. okay. At Sige, least tuloy mo lang. nagkakamustahan pa rin kayo. Kinakamusta? Congrats! Maganda yung communication sa family ko. Congratulations. Thank And I you, know they're very, very proud of you. Sobra. Sobra. Ang galing mo. And first job, no? McDo agad, manager. Na hindi pa man lang naka-order sa McDo, pero diretso ka ng Oo, manager. grabe, na-miss. Nakakatawang kwento yon. And sobrang dami mong na-inspire sa kwento mo. For tonight, Royalty Prince. Thank you, Empress. Maraming salamat din kasi pagdating mo ng hub, ang dala mo, lakas ng loob eh. Magkano Oo. pocket money mo nung dumating ka nga dito? 6,000. 6,000 pesos. 6,000 yung dala ko. Naharang ako sa airport kasi overload. Ano daw? Anong tawag doon? Overload? Excess baggage. Oh, excess baggage. Overload. Overload tuloy. Oo. Oo, excess baggage ako. So, Magkano yung excess baggage mo? 2,000 ang pinabayad sa akin. So, magkano natira sa'yo? 4,000. 4,000. Dumating ako sa Cebu, 4,000 yung dala ko. Tapos, timing nun, Empress, may bayaran may event nun that time, diretso parang Mozo at that time. Bayad din. So, binayad ko rin yun. Talagang, ang natira sa akin for ilang days, 3 days ako sa Cebu, ang natira sa akin, 100 plus pesos. Pero alam ko kasi, na yung negosyo na pinasukan ko, magge-generate sa akin ng income. Totoo. Kaya wala akong kaba doon. You know that your greatest asset is your accounts and yourself, yes, di ba? yun. Kaya first month, First month, 6 figures. 6 figures. And the succeeding months, ganoon. Kaya, thank you so much for that kind of courage, that Thank you, kind of Empress. personality na isa kang example na ang tao ay magpapasalamat na lang sa past niya na na-experience sa buhay niya kasi naging mas matatag sila dahil doon. Yes, Empress. Thank you so much sa time mo. And thank you again sa audience natin who watched our Empress Talks with Royalty Prince. Baka may mga taga-fast food din na mga nandito. Yun. Ayun, alam ko masisipag kayong lahat. Yes. No? And it's time for you to do something in your life na alam mong sigurado yung future mo. Na meron kang ang peace of mind. Sabi ni Royalty Prince. Yes. Di ba? And Royalty Prince, kung may Empress. message ka kay Elites Empire, ano yon? Matagal kong na-rehearse. Inisip ko kasi may mga ganyan tanong ba? At paano pag ako yung tanongin? So, salamat, Elites Empire, kasi talagang binago mo yung takbo ng buhay ko na yung junior before na hindi alam kung anong opportunity yung magpapabago sa buhay niya. Ngayon talagang nakita at naparamdam ng Elites Empire, naparamdam mo na ito talaga yung opportunity na para sa akin. And maraming salamat Elites Empire kasi ikaw yung community na tutulungan ako na magbago yung buhay. Maraming taong naghahanap right now ng ano ba yung talagang opportunity para sa kanila and nandyan ka na ibigay sa amin yun. And ako mismo, sobrang thankful ako. Actually, sobrang puno ng pasasalamat yung ko ngayon, Empress, puso ko right now. Parang ang masasabi ko lang talaga, more on salamat, maraming salamat, Elites Empire, for changing my life, for changing the life of many na sumabay sa'yo.
And of course, maraming salamat din sa nag-iisang founder ng Elites Empire, Empress Pearl Hung. Maraming salamat sa buhay mo, Empress. Talagang because of you, libo-libong dreamers na bago ang buhay, na bigyan ng pag-asa dahil sa Elites Empire na ginawa mo. So, yun, maraming salamat, Empress. Thank you so much, Royalty Prince. Maraming salamat, and I know na mas lalaki pa ng husto yung network mo, yung income mo, because napaka-pure ng heart mo. Maraming salamat, and napakasipag, no? Yes. The best is yet to come para sa'yo. Yes. And Thank you, once Empress. again, thank you so much for watching Empress Talks. This is your Empress Pearl Hung. And this is Royalty Prince Junior Almirol Sending you love and light.